Hindi po yan kuha abroad, kundi kuha sa Atok, Benguet. Nabalot ng frost ang ilang gulay dahil sa sobrang lamig. Bukod sa Benguet, nakakangatog din ang lamig sa iba pang lugar sa Cordillera, gaya sa Baguio kung saan ayon sa Pag-asa, 12 degrees Celsius ang temperature. Kung sa Atok nagkalat ang frost, beer naman ang nagkalat sa isang highway sa Alyosan, Cotabato. Nahulog kasi ang kahong-kahong beer mula sa umaandar na truck. Nakasikip ito sa traffic sa lugar. Nalinis naman na ang mga nagkalat na bote. Facebook friends, sagot na ng Department of Foreign Affairs ang gasto sa pagpapauwi sa labi ng mag-asawang Pinoy na nalunod habang nasa kanilang honeymoon sa Maldives. Sabi ng ama ng isa sa mga biktima na si Leomer Lagradilla, pinangako yan kanina ni Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Locsin. Sabi ni Foreign Affairs Assistant Secretary Elmer Cato, inatasan na ang consul natin sa Maldives na imbestigahan ang insidente. Posibleng abutin ng ilang araw bago maiuwi ang mga labi ng mga biktima. Last week, nalunod ang mag-asawang Leomer at Erica Joyce Lagradilla habang nagsusnorkel sa isang resort sa ikalawang araw ng honeymoon nila sa Maldives. Nauna nang humingi ng tulong ang kanilang pamilya dahil 1.2 million pesos ang kailangan para maiuwi ang bangkay nila. Iniutos na ni Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Locsin na huwag nang gawing requirement ang birth certificate para sa regular renewal ng passport. Sa department order na pinirmahan niya kanina, magdadala na lang ng birth certificate kapag first-time passport applicant, magpaparenew ng nawala o nasirang passport at may babaguhin sa passport details. Kailangan din ito kung magpaparenew ng lumang brown and green passport na wala ang buong middle name ng passport holder at kung nasa watchlist ng DFA ang aplikante. Inilabas ang utos sa gitna ng diskusyon sa umunoy passport data breach na lumutang noong i-tweet ni Locsin last week na itinakbo umano ng dati nilang contractor ang data ng mga passport applicant. Sa tweet ngayon ni Locsin, sinabi niyang hindi naman pala naitakbo ang data pero nagawa lang inaccessible. Tiniyak daw ng current contractor ng DFA na Apo Production Unit na na-access ang data pero may mga bahaging corrupted o sira. Sa hiwalay na statement ni Locsin, pinaniniwalaan ng DFA ang sinabi ng Apo na walang breach sa passport data. Pero Senate investigation lang daw ang makapagtitiyak sa publiko na wala ngang nanakaw na data. Aminado si House Speaker Gloria Arroyo na gumamit siya dati ng medical marijuana. Sabi ni Arroyo, kapag nasa bansa siya kung saan pinapayagan ng medical marijuana, naglalagay siya ng pain patch para sa problema niya sa cervical spine. Pero hindi raw niya yan magawa sa Pilipinas. Isa si Arroyo sa mga may akda ng panukalang Philippine Compassionate Medical Cannabis Act na nasa second reading na ngayon sa Kamara. Sabi naman ng Food and Drug Administration, pwede silang mag-issue ng Compassionate Special Permit para sa unregistered drugs gaya ng cannabis oil. Pero hindi raw ito basta-basta nakukuha. Hinamon ni Bishop Emeritus Teodoro Bacani Jr. si Pangulong Duterte na maglakad sa mga kalsada ng walang bodyguard. Kasunod yan ang birada ni Pangulong Duterte na humihikayat sa mga tambay na hold upin at patayin ang mga obispo. Pero paglilinaw ni Presidential Spokesman Salvador Panelo, mga religious leader na maluluho ang buhay lang ang pinatatamaan ng presidente. Anong masasabi niyo mga kapuso? Feel free to comment below. At para sa ibang top stories for the day, visit our website and social media pages. Maraming salamat sa pagsama niyo sa amin via Facebook Live. Ako po si Victoria Tulad. Click that share button now.